Isang maulan na umaga mga kapatid. Amen. Happy birthday din po sa bawat isa. Amen po ba? Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon dahil dinala po tayong ligtas dito sa bahay sambahan upang makapagbigay kapurihan sa Kanya. Amen po ba? Amen. At patuloy po, tayo po yung mag-umpisa na para po makapakinig po tayo makapakinig po tayo. Okay. Amen po ba? Amen. Ayan. Nautan na lang po ako. Patuloy po, ibabahagi ko po ang ating mga regular announcement po para po sa ating welcome announcement po. Para po sa ating Sunday worship service po, nag-umpisa naman po ito ng 9 a.m. sharp. At para naman po sa ating midweek prayer meeting service, nag-umpisa naman po ito ng 6:30 p.m. At para naman po sa ating gawain sa Giginto, Bulacan Missionary Baptist Mission, ang service po nila doon ay 5:30 p.m. At ganun din po sa ating BTC o Bible Training Course. Ito po yung nag-uumpisa na ng Sunday ng 8 a.m. po. Yan. At ganun din po sa ating mga kapatid meron din po tayong family dinner every end of the month po yan. At ganun din po, yung every Tuesday naman po, meron po tayo ng church cleaning ministry. Yan. At patuloy po, special announcement po. Mamaya po magkakaroon po tayo ng youth service ng 4 p.m. Yan po. At ganun din po, yung mga ating mga gadget o cellphone po, paki-turn off na po o silent. Kasi po mamaya po mag-chat po or mag-message po yung NDD. Ano po yun? Opo, mag-alarm po yan. Kaya madi-distract po tayo, paki-silent na po mga kapatid. Amen. At patuloy po, bago po tayo mag-umpisa, magsitayo po tayo para po sa paggalang ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia sa Psalms 95 verse 6. Say amen po paggalang kita na. Sabi po sa nasusulat, O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba, tayo'y magsiyukod, tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Purihin po ang salita ng Diyos. Father God in heaven, salamat po sa araw na ito na iyong binigay sa amin. Panginoon, salamat po na kami ay nagkatipon-tipon. Bagaman, Panginoon, ang ilan ay dire-diretso, Panginoon. Walang makapipigil sa amin upang kami pumuri sa inyo. Bagaman ang ulan na ito ay parte lamang po ng inyong kapangyarihan, Panginoon. Ang ulan na ito ay isa lamang pong kapangyarihan na tinataglay mo, Panginoon. Kami po ay sumasamo, kami po ay nagpapakumbaba, na kami po ay ligtas nyo sa anumang sakuna, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na kami ay muli ay naparito upang sabayin ka sa Espiritu at Katuwanan, Panginoon. Papasalamat din po kami sa lahat na inyong ginawa sa amin nakaraang araw na kami po ay inyong ginabayan sa mga panahon na kami nahihirapan, sa mga panahon na kami may anxiety o may mga depressed. Kailangan po ang aming pag-asa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na
kami po ay ililigtas nyo. Panginoon, salamat po. Dinadalangin ko, Panginoon, ang mga kapatid namin na papunta pa lamang. Panginoon, ingatan niyo sila na gaya ng pagpunta namin dito. Ingatan niyo po sila. Ganyan din, Panginoon, ang mga instrumentong gagamitin ng mga worship team, Panginoon, kayo po ang mauna ito at kailangan po ang mapurihan ng mga ito. Lord, ganyan din, Panginoon, ang apat na sulok ng banal na sambahan na ito, Panginoon, puspusin mo po ng banal na Espiritu, ang bawat isa sa amin, at makinig sa inyong Ebanghelyo, upang nawa ay may magaling kami sa mga aming pang-araw-araw na gawain. Ganyan din, Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa inyong bahal na harapan, Panginoon. Ito man ay sa isip, sa tao, sa gawa, o sa anumang uri ng aming pagkakasala, Panginoon, patawaran niyo kami. Ito po ang lahat ng aming samudalayan sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Yes, kung ba tayo sa oras na ito? And kung meron po tayo mga pinagdadaanan sa oras na ito, inulog lamang po sa aking Panginoon at huwag tayong mag-dwell doon sa pagsubok tayo kasi may gusto lamang po na aral na ibigay ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Lamentations, verse 22 to 23, it is the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassion
Okay? Purihin po agad. Okay? Sige po. Purihin po ang ating Panginoon. Kapit, every dapat hindi na nangyari. Every Sunday na natin ginagawa itong ating pag-aayos ng mga ginagamit natin. So, kailangan fix yan palagi. Okay? Sige po, buksan po natin ang ating mga Bible dito po sa Proverbs chapter 20 or Kawikaan, kabanatang 20. Sabay-sabay po natin basahin ang buong kapitulo na ito na may 30 versikulo. Sige po. Verse 1. Wine is a mocker, strong drink, a brawler, and whoever is led astray by it is not wise. Verse 2. The terror of a king is like a brawling of a lion. Whoever provokes him to anger forfeits his life. Verse 3. It's an honor for a man to keep aloof from strife, but every fool will be quarreling. Verse 4. The sluggard does not plow in the autumn. He will sick at harvest and have nothing. The purpose in a man's heart is like deep water, but a man of understanding will draw it out. Many a man proclaim his own steadfast love, but a faithful man who can find? Verse 7. The righteous who walks in his integrity, blessed are his children after him. A king who sits on the throne of judgment winnows all evil with his eyes. Who can say, I have made my heart pure? I am clean from my sin. Verse 10. Unequal weights and unequal measures are both alike an abomination to the Lord. Verse 11. Even a child makes himself known by his acts, by whether his conduct is pure and upright. Verse 12. The hearing ear and the seeing eye, the Lord has made them both. Verse 13. Love not sleep, lest you come to poverty. Open your eyes, and you will have plenty of bread. Verse 14. Bad, bad, says the buyer, but when he goes away, then he boasts. Verse 15. There is gold and abundance of costly stones, but the lips of knowledge are a precious jewel. Verse 16. Take a man's garment when he has put out security of stranger, and hold it in pledge when he puts up security for foreigners. Verse 17. Bread gained by deceit is sweet to a man, but afterward his mouth will be full of gravel. Plans are established by counsel, by wise guidance wage war. Whoever goes about slandering reveals secrets. Therefore do not associate with a simple babbler. If one curses his father or his mother, his lamp will be put in utter darkness. Verse 21. An inheritance gained hastily in the beginning will not be blessed in the end. Verse 22. Do not say, I will repay evil. Wait for the Lord, and He will deliver you. Unequal weights are an abomination to the Lord, and false scales are not good. A man's steps are from the Lord, and how then can a man understand his way? It is a snare to say rashly, it is holy, and to reflect only after making vows. A wise king winnows the wicked and drives the wheel over them. The spirit of man is the lamp of the Lord, searching all his innermost parts.
steadfast love and faithfulness to serve the king, and by steadfast love his throne is upheld. The glory of young men is their strength, but the splendor of the old men is their gray hair. Blows that would cleanse away evil, strokes makes clean the innermost parts. Let us all bow our head and let's pray. Ang manaming Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa oras na iniling po niyo sa amin upang kami po'y makapagili ng kapurihan, kapasalamatan, at kami po'y makasamba ngayong araw na ito. Bagamat, Panginoon, masama ang panahon, batid namin, Panginoon, na wala sa mga bagay nito, Panginoon, na makapipigil sa iyong iglesia upang magtipon, upang magsama-sama, upang purihin ka at aralan ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, tulungan po nito kami, bigyan ng pangunawa sa oras nito sa ipamamagitan po ng inyong mga salita na aming pag-aaralan. Di lamang pangunawa, ibigay po kami ng karunungan kung paano po namin ito gagamitin sa aming mga buhay bilang mga anak mo sa aming pagdakad dito sa sanlibutan. Panginoon, kayo lamang po ang maluwalhati, hindi lang hindi mababang lingkod, pagkalooban niyo po, Panginoon, ng gabay, at pagkalooban niyo, Panginoon, ng karunungan, upang sa aming mga sasabihin, ang iyo lamang mga salita ang siyang maihiyan at hindi ang aming sarili. Karunungan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon Diyos at Tagapagligtas. Amen at amen. Mga kapatid, tandaan po natin na ang karunungan, buhat po sa salita ng aming Panginoon, ay isa po, no, nagtuturo sa atin kung paano po magkaroon ng tinatawag po natin pagpipigil sa sarili or self-control. Kasama po dyan, mga kapatid, yung tinatawag po natin pamumuhay ng tapat. At kasama din dyan, mga kapatid, ang paghanap ng mga payo na ayon sa kalooban ng Diyos. Kasama din doon, mga kapatid, yung pagpapasakop, no, ng ating buhay, no, sa ating Panginoon. Kaya po ang ating pag-aaralan ngayong oras nito ay binamagatang walking wisely in a foolish world. Kaya nga, mga kapatid, from the previous chapter na ating pag-aaral, tinuruan po tayo sa Lord kung paano ang karunungan ay ma-apply natin sa ating mga relationship. No? Yan man ay sa bahay, yan man ay sa labas, sa trabaho, sa paaralan, alin mang relationship yan, ay tinuruan po tayo sa Lord kung paano, mga kapatid, ma-apply ang karunungan ng Diyos sa mga bagay na yan. Ngayon naman, mga kapatid, tuturuan tayo sa Lord kung paano po itong karunungan na ito ay ma-apply natin, no? Hindi lang po sa relationship, kundi sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya po, sabay-sabay natin pag-aralan, ito pong Proverbs chapter 20, na kung saan, isa po sa mga itinuturo, mga kapatid, is ano po ang karunungan kapag ito po ay ginagamit, no? Ano ba ang itsura? Ano ba ang magiging resulta kapag ang karunungan ay ginagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay? Alam po niyo, mga kapatid, kahit sino ay maaaring magmukhang marunong. No? Anyone can pretend to be wise. But then, mga kapatid, wisdom is always be tested. No? Pwede kang sino man sa atin ay magpanggap na may karunungan, mga kapatid. Ngunit po, tandaan natin, no? Ang karunungan po na binibigay ng Diyos at galing sa salita ng Panginoon ay susubukin. No? Paano, mga kapatid? Wisdom will be tested when we are angry. Malalaman mo na ikaw ay may karunungan, mga kapatid, kapag ikaw ay galit. Malalaman mo na kapag ikaw ay may karunungan, kapag ikaw ay natutokso. Diyan po matitest sa mga sitwasyon na yan, ang karunungan po ng Diyos. Kasama po dyan, mga kapatid, your wisdom will be tested when you are doing business. Your wisdom will be tested, or our wisdom will be tested when we are tired. Our wisdom will be tested when we are making decisions. Our wisdom will be tested kapag po nag-deal tayo ng mga conflict. Our wisdom will be tested when we are given authority. Pag binigyan ka ng posisyon, pag binigyan ka ng kapangyarihan, your wisdom will be tested. And your wisdom will be tested, mga kapatid, when nobody is watching. That's how wisdom is being tested sa buhay natin. Kapag po yung mga sitwasyon na nabanggit, mga kapatid, ay nangyayari sa buhay natin, paano ba tayo tumuguan? Paano ba tayo magsalita? Paano ba tayo magbigay ng payo? Paano ba tayo gumawa ng mga desisyon sa ating buhay? Kaya nga, mga kapatid, sa opening verse pa lang po
ng Proverbs chapter 20 verse 1, sabi niya mga kapatid, wine is a mocker. Ang alak ay manunuya. Ibig sabihin, isa po sa mga dahilan kung bakit ang mga tao ay nawawala sa kanilang sarili ay dahil po sa alak. No? Sabi niya po dyan, ang matapang na alak ay manggugulo. Ang sino ay napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Pinag-aralan na po natin, no, na tinuturo po ng Biblia talaga na ang alak, mga kapatid, no, na hindi naman po yung pinagbabawal ng Diyos ang alak eh. Nakita na po natin yan. Ngunit mahigpit po yung pinagbabawal ng Panginoon ng paglalasing. Ngunit mga kapatid, tulad nga po natin, itinaliwanag din po natin sa ating pag-aaral dati na dahil tayo po yung mga tao at madalas tayo po yung madaling matangay ng ating gawa ng laman, mas pinapayo po ng salita ng Panginoon na iwasan ang alak sapagkat ang alak po ay manunuya. Kung hindi mo kayang pigilan ang sarili mo, ikay mapapahamak pagdating dyan, mga kapatid. And in Proverbs chapter 20 verse 27, kung titignan po ninyo, isa rin po sa binigay po ni Solomon, na larawan kung paano po ang Diyos ay sumisiyasat, mga kapatid. Tingnan po ninyo, in verse 27, ang diwa ng tao ay ilawan ng Panginoon na sumisiyasat sa mga pinagkaloob na bahagi ng tiyan. So mapapansin po natin sa pagitan po ng dalawang bersikulo na ito, tinuturo po ni Solomon na ang tunay na karunungan, mga kapatid, ay hindi lamang pagpapakita sa labas. No? Kasi ulitin natin, mga kapatid, pwede tayong magsalita, pwede tayong kumilos, magpakita sa tao at magpanggap ng may karunungan. Ngunit mga kapatid, ang tunay na wisdom po ng Diyos, makikita po natin dyan, ang tunay pong karunungan ay nagsisimula po saan? Sa loob, sa isang pusong suko ng papasako, no, sa ating Panginoong Diyos. Gusto mo magkaroon ng tunay na karunungan, ang una mong ipaayos sa Diyos ay hindi po yung gawa. Ang una mong ipaayos sa Panginoon ay iyong puso at isip. Kasi mula dyan, lalabas yung dapat at tama at matuwid. Mga kapatid, tatlong bagay po ngayong umaga nito. Una, ang marunong or the wise Christian, ang isang marunong na Kristiyano ay may tinatawag po na self-control at nabubuhay ng may katapatan. Kapatid, no? Ating pong tanungin ang ating mga sarili. Sa mga oras na ito, sa mga nakalipas na araw, nasubok ba ang iyong pagbibigil sa sarili? Nasubok ba ang iyong pagtatapat bilang isang Kristiyano? May mga pagkakataon ba na ikaw ay nasubok at munti ka ng magalburuto sa galit at magsalita ng mga masasakit at masasamang salita? Ngunit napigilan mo ang iyong sarili. Tinulungan ka ng Diyos na pigilan ang iyong sarili. Ikaw ba'y natukso, kapatid, sa mga panahon na ito, ng mga nakalipas na panahon at araw, na gumawa ng hindi tama o patas na desisyon? Na ikaw ay maging unfair? Na ikaw ay hindi maging tapat sa iyong trabaho, na hindi ka maging tapat sa iyong negosyo, na hindi ka maging tapat sa iyong mga nakakasama sa araw-araw, o hindi ka maging tapat sa ating Panginoon? Yan po ang unang bahagi, no, ng pag-aaral natin ngayon in verse 1 to 17, mga kapatid. Ang unang kalahati po ng ating mga binasa, no po, ay nagpapakita at nagtuturo sa ating mga kapatid na ang isang Kristiyano marunong ay lagi po pinapractice yung tinatawag po natin self-control. Tingnan po ninyo, mga kapatid, in verse 3. Sabi na po dyan, it is an honor for a man to cease from strife. Isang karangalan po sa tao ang mag-ingat o kumiwas sa pag-aaway. Ngunit ang mamang ay gustong nakikisali sa mga ganung bagay. Nakita po ninyo, mga kapatid, ang mamang na tao, masaya sa gulo. Kaya bilang mga Kristiyano, mga kapatid, tandaan po natin, ang pag-iwas sa gulo, ang pag-iwas sa hindi magandang sitwasyon, mga kapatid, hindi po kahinaan. No? Yan po ay papapakita ng self-control. Hindi dahil hindi ka gumanti ng salita, hindi dahil hindi ka gumanti ng gawa, mga kapatid, ay kahinaan na yun.
Hina ka pala eh. Hindi. Yun ay karunungan. Dahil nakikita mo na kung ikaw ay magsasalita, nakikita mo na kung ikaw ay may gagawin sa oras na yun, ay hindi mo maaayos yung dapat na ayusin. Kaya nga po minsan, madalas mga kapatid, makikita natin ang pinakamahilan kapag ikaw ay nasusubok ang iyong pagpipigil sa sarili, ay huwag kang na magsasalita. Lalo na kapag na mataas ang iyong emosyon. Halimbawa, kagabi, no? Masaya po si Brother Cheray kasi birthday niya. Na sobrang saya niya, maglilibre ako ng McDo. Napagastos tuloy siya. Libre siya. Ang dami namin. 105 tayo. Mag-iingat. Pag sobrang saya, gagawa ka ng pangako, hindi rin maganda. Kasi hindi mo kaya ito pa rin. Sobrang lungkot mo, gagawa ka rin ng mga desisyon, hindi rin maganda kasi kakapahamak mo. No? Kaya kapag po high ang emotion, kailangan po laging mayroong awareness at self-control sa sarili. Yan po ang sabi ni Solomon. Kaya nga po, hindi natin lagi kinakailangan, no? Minsan po sa argumento, ang gusto ng isa, manalo palagi. Mga kapatid, hindi po kinakailangan manalo ka palagi, no? Sa argumento. Kapag po mayroong hindi pagkakaunawaan, kapag may argumento, ang goal, mga kapatid, ay maisaayos kung ano yung pagkakaiba. Hindi po kung sino yung mananalo at kung sino yung matatalo. Kapag ang goal mo ay matalo, no? Talagang gagawin mo lahat ng uri ng paninira at pananakit para masira mo siya. Pero kung ang karunungan ng Diyos ang nasa iyo at meron kang self-control, mga kapatid, ay may isasaayos po natin ito. Tingnan po natin, mga kapatid, buksan po natin sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Sige po, mga kapatid. Tingnan po ninyo. Isa po sa mga bunga ng Espiritu o Santo Espiritu po ng Diyos ay ito, mga kapatid. Galatians chapter 5, verse 22. Dalawa ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahimuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, verse 23, kamuan at pagbibigil. Po, imagine po ninyo, no? Bunga po ng Espiritu ang pagkakaroon ng pagbibigil sa sarili. Mga kapatid, i-practice po natin yan, mga kapatid, sapagkat may mga pagkakataon bilang mga Kristiyano na matitest po kayo. No? Matitest po tayo. Ano ang level po ng test yan na kung saan, halimbawa, kayo po ay may naramdamang physical, no? Bawal sa iyo ang pagkain ganito. Ngayon, dadalhin ka sa isang kainan na kung saan marami ang bawal sa iyo. Ngayon, isa pong example ay kailangan mong practicein ngayon yan. No? Kasi nag-pray kayo, Lord, turuan mo ako ng self-control. Dinala ka ni Lord sa buffet. Yan. I-practice mo ngayon, self-control. Salad ka lang. Bawal ka sa matatabang pagkain dahil high blood ka. Ngayon, ang sabi ko naman, mayroon naman akong metformin. Ay, tama ba ako? Mayroon naman akong losartan na dala. 3 ito, sabay-sabay ko nang inumin. Di ba? Para mapambaba yung pressure ko. Diba? Wala. Hindi mo ngayon na-practice, nabigo ka kapag gano'n, kapatid. Or else, nag-pray ka, Lord, bigyan mo ako ng self-control. Turuan mo ako na kontrolin ang aking sarili. Dinala ka ni Lord sa isang ahensya ng gobyerno na mahaba ang pila. Nandun ka sa pinakadulo, tapos nung ikaw na, lunch break, 11:40 pa lang. Ano kaya ang gagawin mo? Pwede kang magsalita ng mahinahon or pwede kang magtyaga, maghintay ka na lang hanggang alauna ulit. Diba? Or pwede kang minahon at magsalita. Madam, Sir, 11:40 pa lang. Baka pwede na po akong maisama. Pero kung wala kang magbibigyan sa sarili, maaaring awayin mo. Yun ang doon sa bintana. Aba, 11:40 pa lang, masasara kayo. Patang-alala. And then nakita ka nung sa kapatid. Ba? Kapatid, kay Kristo. Nagtigilan sa iyo. Diba? Patay. Kahapon po, nagkikwentuhan kami ng mga kapatid kasi may pinuntahan po kami fellowship. No? Isa po sa mga nakwento ko sa kanila is tinanong po ako ng isang kabataan, Pastor, ano po ang nagpapagalit sa iyo? Yan, no? Ano po ang nakakapagpabilis? Ikaw ba napipikong ka ba? Tanong sa akin. No? Ako, hindi po ako madaling mapikon. Sabi ko,
Ako po ang kinabibikunan madalas. No? Hindi po ako madaling mapikon, pero ako po ang kinabibikunan madalas. At so, ano ang nakapagpapikon sa iyo? Disrespect, sabi ko ganyan. Kapag merong tahasang pambabastos, no? Talagang ginagawa o gagawin sa iyo, yan. No? Diyan ako madaling nagagalit. No? Talagang as in guide talaga. And madalas mga kapatid, sabi ko, nangyari lang po sa akin yan kapag noon, na alam po niyo yun dahil parang meron talaga mga salesman or sales clerk o mga bantay sa tindahan na parang ang tingin sa ibang tao ay maliit talaga. At kung parang itrato ka is talaga parang napakaliit mo, no? Yung parang gano'n. So pag may mga gano'n po pagkakataon, doon may mga pagkakataon na pong nagalit ako sa mga gano'ng bagay. No? And then sabi ko po sa mga kapatid, after ko yung gawin, hindi ko na yun inulit pa. Kasi sabi ko ganyan, na-realize ko na baka mamaya, kapag niulit ko yun, pinagsabihan ko o hindi ako nakapagbigyan na bakit ngayon, inaway ko yung sales clerk, inaway ko yung salesman, sabi ko yun, iniisip ko na baka isang araw, magkita kami yan. Naimbitahan ako magsalita, mag-speak, no? Sa bahay nila o sa bahay ng kaibigan niya, at matandaan niya ako. At sasabihin niya sa mga kasama niya, yan yung masarap galing lalaking nagsalita na masasakit na salita sa akin dahil lang hindi ko sa pinapasok or dahil meron na makuna sa akin. Di maganda. Pastor pala yan. Nakita ko rin yung mga kapatid. So, doon ko po na-realize na somehow, mga kapatid, hindi po mainam na hindi po natin i-practice yung self-control sa mga panahon na kinakailangan. So, ang challenge po sa ating mga Christian is lagi pong gawin yun. Even ang ating Panginoon, mga kapatid, talagang yung patience ng ating Panginoon, yung self-control ng ating Panginoon ay isang example na kailangan natin sundin. Pangalawa, mga kapatid, ang isang Kristiyano po, mga kapatid, na nagpa-practice ng self-control at namumuhay na may kakakatan, ay diligent, mga kapatid. No? Hindi lang siya nag-self-control, pero masipag din siya, mga kapatid. In verses 4 to 5, mababasa po natin dyan na ang mga tamad o sluggard will not flow by reason of the cold. Sabi niya, ang tamad ay hindi mag-aaraw dahil tag-inaw. No? Therefore, shall he beg in the harvest and have nothing. Kasi nga, tamad. No? Makikita natin yung mga magsasaka natin, mapatag-ulan, mapatag-init, ano man ang panahon, nagtatanim sila. No? Talagang sila ay namamag-asa na sa buong taon hindi pwede mawawalan ng tanim ang kanilang mga bukid. Kasi mga kapatid, kapag yan ay nawalan ng tanim, gutom yan. Kaya ang mga magsasaka, talagang nagtatanim yan kahit ano tinatanim nila kasi nais nila ay meron silang makain. Eh, ang mga tamad, kapatid, maginaw lang, wala, ayaw na. No? Ang isang tamad na tao, mga kapatid, sinasabi nga po ng Biblia, sa ating pinag-aralan, dapat matuto sa langgam. Yung ating pong pababaya, ang isang Kristiyanong tamad, o ang isang taong tamad, mga kapatid, minsan, yung ating pong pababaya sa araw na ngayon, ay pagsisisi sa araw ng kinabukasan. No? Kaya mga kapatid, kung ano ba, yung tinatawag po nilang procrastination. Yung mga pwede mong gawin ngayon, na dapat gagawin mo ngayon, huwag mo nang pabukas. Kasi marahil, yung iyong pagpapabukas ay magdulot po ng pagsisisi sa iyo. Kung palang inasikaso ko na kahapon, di sana hindi ako nasarabuhan ng submission ngayon. Dahil nga, bukas na lang, tinatamad ako. Hindi po mainam, mga kapatid, na pinapractice natin yung gano'n. Even the Bible, practically, hindi po yung sinasang-ayunan, mga kapatid. So, huwag po natin i-practice. Kinakailangan, mga kapatid, bilang mga Kristiyano at anak ng Diyos, expected po sa atin na maging masipag sa trabaho, maging masipag sa pag-aaral. Amen? Maging masipag sa ministry. Maging masipag sa bahay. Sa bahay. Sa church, masipag. Sa bahay, hindi. Paano yun? Hindi pwede gano'n. Dapat masipag ka sa church, mas masipag ka sa bahay. Amen? Huh?
Ginagawa pa na dapat natin bilang mga Kristiyano yung ating responsibility. Dapat masipag tayong lumago sa ating pananampalataya. Tandaan po natin na sinasabi ng Biblia in Galatians chapter 6, verse 7 to 9. Makita ko yung video. Kapag may itinanim, sabi niya, may aanihin. Tingnan po ninyo mga kapatid. Huwag kayong madaya. Ang Diyos ay hindi nagbibiro sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya niya naman aanihin. Verse 8, sabi niya, sapagkat ang nag-aasik ng sa kanyang sarili naman ay siya naman mag-aani ng kasiraan. Dadapot ang nag-aasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na wala hanggan. Verse 9, at huwag tayong makapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo maghihimagod. Amen? So mga kapatid, meron, tulad po na sinasabi ng Ecclesiastes, meron pong season para sa pagtatanim at meron pong season sa paghahanin. Minsan, ang tagal mo nang nagtatanim. No? Inip na inip ka na. Gusto mo nang sumuway. Pero sabi ng Diyos, be patient. Kasi darating din yung pagpanahon na ikaw ay aakin. Amen? Kaya kung ikaw ay nagtanim ng masama, ang iyong aanihin ay masama. O ang tinanim mo ay mabuti, aanihin mo ay mabuti. Kaya mas mainam mga kapatid, na sa lahat ng mga nagagawa natin, magtanim na tayo ng mabuti. Wala namang kung bayad ang pagiging mabuti. Eh lalo na, Kristiyano ka, dapat mabuti tayo. Amen? No? Pangatlo mga kapatid, doon sa ating puntong una, no, ang isang Kristiyano, ang isang tao ay nabubuhay po na may katapatan sa kanyang buhay. In verse 6 to 12, makikita po ninyo mga kapatid, isa po sa mga sinabi ni Solomon is, most men will proclaim everyone his own goodness. Sabi niya po dyan, maraming tao ay magtatanyag bawat isa ng kanyang sariling kagandahan mo. No? Siyempre, gusto natin lahat tayo maganda ang image natin. Eh. Gusto natin lahat tayo, kilala tayo bilang isang mabuti at tapat, no, ng tao at lingkod. Ngunit mga kapatid, sino makasusumpong sa taong tapat? Ha? Sino po? Maaaring lahat po tayo ay pwedeng magsabi kung gaano tayo kabuti, mga kapatid. Pero hindi po nadadala ang pagiging kabutihan at pagiging tapat ng tao base lamang sa kanyang bibig. Hindi dahil sinabi kong tapat ka o nagtatapat ka, ay talagang tapat ka. Ang tunay na tapat, mga kapatid, ay hindi po nababase sa kanyang bibig, kundi nababase sa kanyang ginagawa, sa kanyang buhay. Kung ikaw ang magsisiyasat ng iyong sarili ngayong oras na ito, masasabi mo ba bilang Kristiyano, ikaw ay tapat na namumuhay sa harapan ng Diyos na tayo. Diba? Kaya po in verse 7, kung titignan natin, sabi niya, the just man, ang isang tapat na tao, anong sabi niya? Ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagkatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Imagine mo kapag isang magulang ay tapat na namumuhay. No? Isa siyang magandang halimbawa sa kanyang mga anak. Amen? Mga kapatid, ang pagtatapat po ay hindi one time. Hindi mo pwede masabi, tapat tayo ngayon, hindi bukas, hindi lang. Ang pagiging tapat o faithful, mga kapatid, kaya kung may tinatawag na faithfulness, no? May ness. No? Kasi mga kapatid, dapat po ang pagiging tapat ay hindi one time. Ang pagiging tapat, no, ay dapat ay consistent. Araw, segundo. Amen? No? Eh, syempre, sino po dito ang gustong niloloko siya? Wala naman sa atin na may gustong niloloko siya. O dinadaya siya. Gusto natin, ano man ang makuha natin mula sa binili natin, ay akma sa binayaran natin. Dapat may pagtatapat, no, sa halaga. Tama? Gusto natin kapag nanumpa, no, halimbawa, may girlfriend ka, may boyfriend ka, may asawa ka, may nobyo ka, no, dapat gusto mo tapat siya sa iyo, hindi kanya dinadaya, hindi kanya niloloko. At hindi naman pwedeng naging, nung sinagot mo siya, doon lang siya naging tapat. After nun, pwede na siyang magloko, hindi pwede. Kapag siya'y sinagot mo, at kapag kayo napangasawa mo na siya, dapat buong buhay niyo magtatapat siya sa iyo. Amen? Kaya ako tinawag na faithfulness. Kailangan po ang isang Kristiyano, hindi lang po tapat sa isang araw.
kundi tapat tayo sa araw-araw. Amen po, mga kapatid? Ha? Isa rin po sa mga halimbawa ginawa po ng example is ay verse 10. Tignan po ninyo, mga kapatid. Mga iba't ibang paninimbang at mga iba't ibang takalan, kapwa mga kalumaldumal sa Panginoon. Sino na po nakapunta sa iyo sa palengke? Nakapamalengke na. Nakakita na ba kayo ng tindera sa palengke na yung kanyang timbangan ay may daya? Kung kayo pinanonood ng unang hirit, madalas sa mga kapatid, pumupunta sila sa mga palengke ng Maynila, sa Metro Manila. At doon ang nakikita nila, mayroon po sa gitna ng palengke, nilalagay po doon timbangan ng bayan galing sa DTI. Bakit po naglalagay ng DTI ng gano'n, ng timbangan ng bayan? Kasi mga kapatid, talamak ang pandaraya ng timbangan sa palengke. Bumili ka ng 1 kilo, akala mo 1 kilo yung binili mo, pero pag uwi mo ng bahay, 3/4 lang. Nadaya ka ng 1/4. Ngayon, bago ka umalis, pwede kang dumaan doon sa timbangan ng bayan para timbangin mo doon. Para, kulang, nandaraya ka, nandaraya ito. No? So mga kapatid, bilang mga Kristiyano, isa po sa mga bili ng Diyos sa atin ay, lalo na po, no? Tayong mga naghahanap buhay, mga nagninegosyo, isa po sa mga requirement ng Panginoon sa atin ay maging tapat tayo. No po? Sa timbangan na meron tayo, sa panimbangan na ginagamit natin. Kung hindi ka naman nagtitinda sa palengke, no? Kung ikaw ay nagtatakda ng halaga, huwag ka namang managa. Di ba? Kung ikaw ay tawag dito yung ikaw ay halimbawa, makikipagkontrata ka. No? Dahil walang nakita mo, walang alam yung kausap ko sa gusto niyang gawin, na yung halaga mo lang ay 50,000 dahil walang alam to, 75,000. Mura na yan. Ang nagtanong pa sa iba, taas ka yan. Dapat po mga kapatid, no? Hindi po natin gagawin yun. Dapat po ang ating takalan, ang ating pong timbangan bilang mga Kristiyano, whether tayo ay bibili, whether tayo ay magbibenta, whether tayo ay manghihiram, whether tayo ay mag-a-apply sa trabaho, o tayo ay nagtatrabaho, whether tayo ay nasa negosyo, o whether tayo ay nasa iglesia, humahawak ng mga ingat-yaman, o tayo kabilang sa mga nangangalaga ng yaman ng ating Panginoon sa iglesia, pinakailangan po mga kapatid na ang ating timbangan ay patas. Dapat may pagtatapat po doon. Amen? Tandaan po natin, ayaw po ng Diyos, no? Ang Kristiyanong mandaraya. Amen? Huwag po tayo mandaraya. Amen? Pastor, dinaya ako ng kalaro ko sa Tagutaguan. Huwag ka naman dadaya, kapatid. Ano ba ang ating laro sa buhay? Ibig sabihin, ano ba ang ating karir sa buhay? Kung saan tayo nabibilang ngayong mga panahon na ito, mga kapatid? Maging tapat po tayo kung saan tayo ilagay ng Diyos. Amen? Maging tapat po tayo. Maliit ba yan o malaki, mga kapatid? Hindi po sinusukat kung gaano maliit at kalaki ang katapatan. No, mga kapatid. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos sa maliit, pinagkatiwalaan ka ng Diyos sa malaki, maging tapat ka. Kasi yung katapatan mo, ang susukatin ng Diyos, hindi yung pinagkatiwala sa iyo. Amen? Pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng piso, pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng 1,000,000, hindi po yung piso at 1,000,000 ang timbangin ng Diyos. At titimbangin po ng Diyos kung gaano ka naging tapat sa piso at kung gaano ka naging tapat sa 1,000,000. Piso ka na nga lang, nanloko ka pa. Diba? Hindi maganda. Amen? Hindi ka masusubukan tapat ng Diyos. Tama po? Pangapat, mga kapatid, bilang Kristiyano, kinakailangan po na meron tayong pag-control, no? Saan po? Sa ating pamumuhay sa araw-araw. No? Meron po tayong tinatawag na ito pong sinasabi nilang appetite, no po, and dealings in everyday life. Tingnan po ninyo in verse 17, mga kapatid. Mga ibatid, sabi niya po, tinapay ng kasinungalingan ay matamis sa tao. Ngunit pagkatapos ay mabubusog ang kanyang bibig ng mga batong lapok. Tingnan po ninyo, mga kapatid. Sa una, ang kasalanan, no, ay kaakit-akit. Totoo naman, mga kapatid. Hindi natin naman itatanggi na
kasalanan o tukso, mga kapatid, pag lumapit yan sa iyo, ay talagang nakakaakit yan. Kaya nga maraming nahuhulog dyan. Kaya nga nakagawa ng kanta si Will Kapapit dyan. Dayuhan mo ako, sabi niya sa puso. Kasi kaakit-akit naman talaga po ang kasalanan, mga kapatid. Ngunit, mga kapatid, tandaan natin na ang kabayaran po ng tukso o yung consequences po ng temptation ay dumarating, hindi po bago. Ha? Pagkatapos. Tama? Pagkatapos po yan. So, ang nais po ni Solomon, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat madaling madaya. Hindi tayo dapat madaling maloko. Kinakailangan, mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili sa araw-araw na ating pamumuhay. Kasi po, pag walang self-control, prone tayo to fall into sin. Pag wala pong pagpipigil sa sarili, madali tayo mahuhulog sa kasalanan. Kapag wala pong pagtitiwala at pagtatapat sa ating Panginoon, madali tayong makapagloloko ng tao, mapagdaraya ng tao. Kapag kung hindi tayo masipag, maaari tayong gumawa ng mga bagay, no, na ikapapahamak natin. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Mas pinipili ko ba ang mamuhay sa kasalanan higit kaysa sa katwiran ng Diyos? Mas pinipili ko ba na purihin ng Diyos sa aking trabaho, sa aking pag-aaral, sa aking tahanan, at sa aking negosyo? Mas pinipili ko ba o tapat ba ako kapag walang nakakakita sa akin? Yan ang ating mga tanong, mga kapatid. Kaya mga kapatid, hindi natin hinahayaan bilang mga Kristiyano, no? Hindi natin hinahayaan na ang ating mga tiyan, ang ating mga emosyon, at ang ating kapagnasahan ang kumontrol sa atin. Bagaman, ito'y baliktad. Bilang mga Kristiyano, kinokontrol natin ang ating mga tiyan, ang ating mga emosyon, at ang ating nasa isip. Ganun po siya. Huwag mo payaan na ang tiyan mo ang magdikta, no? Sa kung anong gagawin mo sa buhay mo. Ano kung ibig ko sabihin sa tiyan? Hindi po literal na tiyan na sinasabi ko. Ibig ko sabihin, huwag mong hayaan na yung kapagnasahan ng iyong laman ang magdikta ng gagawin mo sa buhay mo ngayong araw nito. Kinakailangan, kapatid, makontrol mo ang iyong tiyan. Huwag mong hayaan na yung emosyon mo ang magdidikta ng iyong araw ngayong araw nito. Kinakailangan ikaw, no? Kinakailangan makontrol mo ang iyong emosyon. Kinakailangan ma-practice po natin palagi yung self-control. Mamaya lang, pag-uwi mo, baha. Practice mo na yung self-control. Huwag ka nang magalit. Bilis ka na. Kasi kahit anong galit mo, hindi naman mawawala yung tubig dyan. Nakuha po natin. Kahit anong galit natin, hindi naman titigil ang ulan. Huwag natin hayaan na sirain ng laman natin, yung ating pinapanalangin sa Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, balikan lang po natin, no, mga kapatid. Ang una po nating punto, no, sabi natin, ang isang marunong na tao, ang isang marunong na Kristiyano ay nagpa-practice, no, po, or meron pong self-control at namumuhay po ng may katapatan. Pangalawa, mga kapatid, ang isa pong marunong na Kristiyano ay naghahanap ng payo, no po, buhat sa salita ng Diyos. O tinatawag po natin godly counsel. No? May mga pagkakataon na ba sa iyong buhay, kapatid, bilang Kristiyano, na nangailangan ka ng payo? Gabay, direksyon, kumbaga, sa isang malaking desisyon na iyong gagawin sa iyong buhay. Yan man ay mga parelasyon, yan man ay para sa iyong tatahakin sa iyong pag-aaral. Marahil mga kapatid, desisyon kung saan ka magtatrabaho, desisyon kung sino, kung magpapakasal ka na ba, o ano man ang desisyon sa iyong buhay. Nagkaroon ba ng pagkakataon na ikaw ay gumawa ng isang napakalaking desisyon at kinakailangan mo ng payo. At kung nangailangan ka ng payo, sino ang nilapitan mo? Kanino ka humingi ng payo? Yan. Isa po sa mga tinuturo ni Solomon sa atin, mga kapatid,
in verses 18 to 25, bilang mga Kristiyano, na ang dapat gawin ng isang Kristiyanong namumuhay po ng may karunungan ay maghanap po ng payo ayon sa kalooban ng Diyos bago po lumikha ng kanyang mga plano. A wise man seek counsel before making plans. Tignan po ninyo in verse 18, mga kapatid. Basahin po natin. Sabi niya po, every purpose is established by counsel, and with good advice may war. Bawat panukala ay natatatag sa pamamagitan ng payo at sa pamamagitan ng batas na pamamatnubay ay makikipagdigma ka. Ano pong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Ano po? Ang mga tao po, bilang mga Kristiyano, tayo po mga tao, bilang mga Kristiyano, inuunawa po natin lahat ng pwedeng mangyari bago po tayo gumawa ng desisyon. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa aking gagawin? Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos kung ito ang aking gagawin? Tama ba ito? Ayon ba ito sa kanyang mga salita? Minsan po yun ang nakalilimutan natin eh. Kasi ang una natin tinitignan, mga kapatid, yung ating mga sarili. Minsan, mga kapatid, o madalas, yun po yung nagiging dahilan kung bakit tayo napapahamak. Kaya po sabi ni Santiago, humingi ng karunungan, yung mga yaong walang karunungan sa Diyos. Ibig sabihin, kapatid, kung isang malaking desisyon ang iyong gagawin, hindi lang po pang isang araw ang epekto niyan sa buhay mo. Maaaring maapektuhan niya ang buong buhay mo. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, kung gagawa man tayo ng mga desisyon, kailangan hanapin lang po natin kung ano yung kalooban ng Diyos at ayon po sa salita ng Diyos. Kasi naroon po yung tapat na payo na makatutulong sa atin. Eh, Pastor, yung nakuha kong payo buwan sa salita ng Panginoon, taliwas sa gusto ko. Eh, yun ang problema, mga kapatid. Pumingi ka ng payo, pero may desisyon ka na. Hindi po yung pangingin ng payo. Meron po si mga Kristiyano na may desisyon na sila. Ngayon gusto lang nila ma-appear. Lalapit ko sila kay Pastor. Pastor, nais ko po kasing gawin ito. Ano po masasabi po ninyo? Kaya ito po ba'y tama sa salita ng Panginoon? Kaya nung sinabi yung salita ng Panginoon, taliwas ka sa gusto niyang gawin at gusto niya nang gawin. Ganun po ba? Okay po. Hindi na-appear yung gusto niya. Gagawin niya pa rin yung gusto niya. Yun po yung problema sa atin. Minsan lalapit tayo sa Diyos, hihingi ng karunungan, pero sa loob-loob lang natin, ginawa mo na o gagawin mo pa lang. O decided ka na. Hindi po siya gano'n, mga kapatid. Tandaan po ninyo, Pastor, ang hirap naman yan. Kaya nga mga Christian tayo, we live by faith, mga kapatid. Pero yung faith na yun, hindi siya bulag. Alam natin na nilalapitan natin Panginoon na hiningihan natin ng gabay at direksyon na buhay maguli. Ibig sabihin, patid niya ang araw ng bukas, mga kapatid. Siya ang nakapapatid ng araw ng mga darating at hindi ikaw. Kaya kung hihingi ka ng payo at ang payo ng Diyos mula sa kanyang mga salita ay taliwas sa iyong gagawin, kapatid, mas mainam na manalangin ka ng mas matindi, na sundin mo ang kalooban ng Diyos kaysa pumaliwas ka doon sapagkat nakita niya na ang araw ng bukas, ikaw hindi ka. Sinasabihan din tayo, mga kapatid, ni Solomon, paulit-ulit, nagabayan, bantayan ang ating pananalita, bantayan, no? Ang ating mga dila, mga kapatid, paulit-ulit kong sinasabi ni Solomon. Nababasa po natin in verse 19. Ano po? And in verse 23 to 25, mga kapatid, kung babasahin po natin, ang isang Kristiyano, no, na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, kinikilala, no, yung direction po ng ating Panginoon. Sabi niya, mga iba't ibang panimbang ay karumaldumal sa Panginoon. At ang sinungaling na timbangan ay hindi mabuti. Verse 24. Ang mga lakad ng tao ay sa Panginoon. Paano nang mauunawa ng tao ang kanyang lakad? Verse 25. Sino nga sa tao ang magsabi ng walang pakundangan? Banal nga
at magsisiyasa pagkatapos ng mga panata. Hindi po yun maganda, mga kapatid. Ngayon sinasabi po dyan ni Solomon na binayaran mo na, doon ka palang mag-check. Binayaran mo na, doon mo palang sisiyasatin. No? Ginawa mo na, doon ka palang mali ba, kung tama ba ang iyong ginawa. Mali po yun, no? Mga kapatid. Hindi po mainam na kung saan kailan ginawa mo na, doon ka palang hihingi, lalapit, at mag-check ka ng sarili mo kung tama ba yung ginawa mo. Dapat po mga kapatid, tulad po ng sinasabi dyan ni Solomon, kilalanin po natin, sa bawat lakad natin, ang Diyos. Aalis ka ng bahay, mag-a-apply ka ng trabaho ngayong araw nito. Ba? Kapatid, mas mainam manalangin ka, lumapit ka sa Diyos, dalhin ng Diyos ang mga paa mo doon sa trabaho na ayon sa kanyang kalooban. May kakausapin ng tao, importante tao. Ipanalangin mo sa Diyos na isadya ng Panginoon yung tao na yun. Nakakausapin mo na magkaroon kayo ng pagkakaunawaan sa sarili. At kung ano man ang pakay mo, kung hindi ayaw sa kalooban ng Diyos, ay makakuha mo. At kung hindi man ang kanyang sagot, bigyan ka na lakas ng Panginoon na tanggapin. Mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo ni Solomon na kung iniisip natin tayo ay may total control ng buhay natin, nagkakamali po tayo. Kung iniisip po natin mga kapatid na ikaw at ako ay may total control ng ating buhay, nagkakamali po tayo mga kapatid. We are not ultimately in control of everything. Hindi nga natin makontrol yung panahon. Kahit gusto mong umaraw, wala kang magawa. Because we are not in control of everything sa buhay natin. Gumagawa tayo ng plano, gumagawa tayo ng desisyon, nagkatrabaho tayo hanggang kaya natin. Ngunit mga kapatid, tandaan po natin, ang makapangyarihan ng Diyos, no, ang nagtakda ng buhay natin sa mundong ito. Ano ang sabi po ni David? Ano ang sabi sa aklat ng awit? My days are, o our days are, numbered. Bilang po ang ating mga araw, mga kapatid. Kaya kung inaakala mo mabubuhay ka sa mundo ito na ayaw sa gusto mo, na bilang ng araw, nagkakamali ka. Ibig sabihin ng araw ng kapanganakan natin, maging ang araw ng ating kamatayan, ay tinagdanan po ng Diyos. Kaya kung iisipin natin mga kapatid, sayang, no? Kung sasayangin pa natin, no? Kung ikaw ay kung hanggang sabi na nila, ang buhay ng tao hanggang 70 or 80 lang sa panahon natin ngayon. Mas madali na mamatay ang mga lalaki kaysa sa babae. No? Madali ang mortality ng mga lalaki kaysa sa babae. Ayoko nang panalipin kung bakit. Baka magalit yung mga babae. Oo. No? Pero madali mamatay ang mga lalaki. No? Kaysa sa babae. Ito sa Gavin Michael. Bakit kaya sabi mo kaya? Huwag na ba? Huwag mo na nalamin. No? Baka mamatay ka agad ng mga ating. Basta kung anong gusto nila, no? Basta ayon sa kalooban ng Diyos, gawin nyo. Para mabuhay kayo ng matagal, mga kapatid. Alam din nila pa masasamahan ko kayo sa sitwasyon na yan, pero hindi pa sa kayo. No? Kaya yung mga balang mag-asawa, mag-isip-isip mo na. No, mga kapatid, hingin nyo sa Panginoon. So, ibig sabihin dyan, no? At kinakailangan po, bilang tayo mga Kristiyano, paulit-ulit po tayo bilang paalalahanan, no? Ni Solomon. Napapalitan natin Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord, sabi ng Buddha, with all your heart. Mas mahirap kung sa limitatong buhay natin. Kung ikaw, kung hanggang 70, 75 lang ang tao, at nasa 40 ka na, nasa 50 ka na, mga kapatid. Gaano kabilis ang 20 years kung aabot ka man ng 75? Diba, napakisira parang kahapon. Parang pinangarap ka ng kahapon, tapos ngayon, 50 ka na. So, kung titignan mo, may 20 years na lang akong natitira. Mahaba pa. Yun ang akala mo. Kung 20 years pa nga ba ang natitira sa iyo?
And that's the beauty of life, mga kapatid. Yan po ang kagandahan ng buhay. You never know where is the time na mamamatay tayo. And that is why kailangan make every moment ng iyong buhay, worth it. No? Yan po yung kagandahan ng buhay. Yan ang kagandahan ng pagsunod sa akin. Hindi natin alam kung yung araw na mamamatay tayo, magagamitin ko ang marunong na tao na binibilang, alam niya na bilang ang kanyang araw, gagamitin niya yung buhay niya sa maayos, mabuting ayon sa kalooban ng Diyos na kaparahanan. Hindi niya po saksayangin yung kanyang buhay na imbis na mag-ipon siya, nagkatimpala sa langit, nag-iipon siya ng sumpa sa kanyang sarili. Wala pong marunong na gano'n. Ang marunong na Kristyano, mag-iipon niya. No? Mag-iipon sa Panginoon kasi alam niya, darap na niya yung kanyang pag-iipon doon. At magtatapat siya sa Panginoon. Hindi po siya magdurugas, hindi po siya magbubuhay sa kasalanan, hindi po siya mandarayan. Hindi niya po gagawin yung mga bagay na alam niya na pagdating ng panahon ay kanya aanihin. Kaya mga kapatid, mas mainam pa, no po, bilang mga Kristiyano, na ngayon pa lang, kaya nga pinag-aralan natin kanina, napakabuti ng Diyos. Ang Diyos ay mapagpasensya, ang Diyos ay napakabuti. Imagine niyo, ginisip pa tayo ng Diyos ngayon. Di ba? Imagine niyo po yun. Ibig sabihin, kung binigyan ka ng Diyos ng pinagkalo ka ng Diyos ng buhay, ang ginisip ka na niya ngayong araw na ito, sa unang iyong pamilya. Aba, mga kapatid, ibig sabihin, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na yung oras na ito, na ibinigay niya sa atin, itong araw na ito, na ibinigay niya sa atin, mabuhay tayo. Gamitin na natin para sa kanyang kapulian na. Amen? Kasi kung yung araw na binigay ng Diyos, ngayon, sasayangin mo pa para lang mabuhay ka sa kasalanan o sa bagay na hindi angkop sa aayon sa kalooban ng Diyos. At bukas, binigyan ka na naman niya, gano'n na naman, at bukas, gano'n na naman ang ginawa mo. Ang kapatid, doon ang Diyos ay mapagpasensya, doon ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay banal. Baka hatulang ka na ng Diyos. Nakita ko yung sa Facebook ba yun? Yung laro, sasampalan, yung ganyan, no? Imagine mo. Baka may hatulan na tayo ng Diyos, mga kapatid, na araw-araw, isang linggo, isang taon na tayo dinigising ng Panginoon sa po ng ating pamilya, pero saan natin ginagamit yung buhay na binibigay ng Diyos sa atin? Sayang. Sayang po, no? Inibitahan akong, may bagyo lang eh. Inibitahan ko ako magsalita sa eskwelahan bilang gabihan ko, no? sa mga kabataan. Okay? Sabi po nung nag-invite sa akin, Sir, Pastor, sabi ko nun, mag-share ka. Ang i-share mo is, kung gano'n nakasama yung mga nagbabagi lang sa school, gano'n. At ang unang pumasok sa isip ko, yung sinabi ko, ni Pablo sa mga taga-Efeso. Sabi na po doon, sulitin ninyo ang mga oras. Redeeming the time, sabi niya. Because the days are evil. Sabi niya, sulitin nyo na yung mga panahon na meron kayo sapagkat ang panahon ay pasama ng pasama. Alam niyo ba yung konsepto ng redeeming? Yung konsepto mo ng redeeming, parang samantalahin nyo na habang meron pa. Habang malaya pa kayo nakapaglilingkod sa Diyos, habang malaya pa kayo, malakas pa kayo nakapaglilingkod sa Panginoon, samantalahin nyo na. Sapagkat dahil yung panahon na pasama ng pasama, hindi nyo na magagawa yan. Mahihirapan na kayong gawin yan. Amen? Kaya mga kapatid, bilang mga Kristiyano, mas mainam, mga kapatid, na yung ating buhay, hingin natin ang direksyon sa Panginoon. Sabi nga po ni David, Thy word is a lamp unto my feet. Na yung salita ng Panginoon ilawan sa ating mga paa. Ginagawa ba natin yun? Na yung Bible ay ilawan sa ating paa? Brown out kagabi. Sabi ng Hebrew, daw yung Bible niya. Hindi po yun ang ibig sabihin na gawin mong ilawan yung Bible mo sa iyong paa. Ibig sabihin, kung may lakad ka, dito ko humingi ng payo. Amen? Buksan mo yung Biblia mo. Diba? Manalangin tayo. Ikatlo, mga kapatid, ang isang marunong na tao, ang isang marunong na Kristiyano ay tumatanggap po ng disiplina. No? Galing sa Diyos. In verses 26 to 30, makikita po natin, mga kapatid, Solomon focuses, saan po?
sa heart, sa age, sa strength, and maging sa discipline, mga kapatid. Tignan po ninyo. In verse 26, sabi niya po, a wise king scattered the wicked and bringeth the will over them. Ang isa pong marunong na Kristiyano confronts evil. Ang isa pong marunong na hari o isa pong marunong na leader confronts evil. Ibig sabihin, pinananabog niya po yung masama. Hindi na hinahayaan ng masama ay umusbong at maghari. Bilang mga Christian, we don't tolerate evil, mga kapatid. We don't tolerate evil by just being quiet. Kinakailangan, mga kapatid, bilang mga Christian, magawa po natin, bilang isang iglesia, at bilang mga Kristiyano, na yung pong kabanalan ng Diyos ang ating pong magampanan sa loob at labas ng iglesia. Nais po ng Diyos, na yung katarungan at katwiran ng Diyos, yun po ang lakaran natin. Kaya nga, mga kapatid, sa mga magulang, sa mga pastor na tulad namin, sa mga leaders sa iglesia, sa mga guro, sa mga empleyado, sa lahat, mga kapatid, even in the people in the government, kinakailangan po ang masama ay hindi po tinotolerate, ang masama ay hindi po ginagampanan. Maliwanag po na ang masama, tulad po ng sinasabi ng Diyos, ay dapat pinarurusahan para po yung masama hindi umuugit. Mga kapatid, bilang mga Christian, at bilang mga marunong na Kristiyano, dapat po, sabi in verse 28, pangalagaan at pahalagaan po natin yung pag-ibig at katotohanan. Hindi po yan sila pwedeng paghiwalayin. No, mga kapatid, hindi po pwedeng pag-ibig lang at walang katotohanan. Ang katotohanan po ang pag-ibig, magkasama yan sila. Hindi ka pwedeng umibig sa kasinungalingan. No? O nang may kasinungalingan. Hindi kasi pag-ibig yun. Ang tunay na pag-ibig ay meron pong pagkatapat o pagsasabi ng totoo. Opo? Minsan masakit, madalas hindi maganda mapakinggan. Kasi ang iniisip kasi po ng tao ngayon, tulad nga po na sinasabi ko, marami po kasi tao ngayon, emosyon na ang nangunguna kaysa sa tama at kung ano yung totoo, mga kapatid. Kahit tama, pero dahil nasaktan sila, ang tingin nila mali. Kasi nasaktan sila. No? Pero tama naman yung sinabi. Yun ang problema sa mga tao ngayon. At yun din ang problema sa mga ilang Kristiyano sa panahon ngayon. Kasi nahawa na sila sa sanlibutan, kakasanlibutan nila. Napaka-sensitive na nila, mga kapatid. No? Imbis na katotohanan ang kanilang nais-tigil, ano po? Mas pinauuna nila, isatisfy yung kanilang nararamdaman. Kaya pag sinabi yung totoo, hindi sila natutuwa, hindi sila sisiyahan, nagagalit sila. E sa labas, ganyan din ang ginagawa ko. Totoo naman yung sinasabi ko, pero nagagalit yung mga magulo, nagagalit yung mga sisyon. Kasi daw, malungkot yung anak niya. Ano ngayon ang gagawin ko kung malungkot yung anak mo? Ipapasa ko na lang. Minsan din po yung nakakarap ko, ganoon din sa church. No? Sinabi mo ng mali, sinabi mo ng hindi tama, sinabi mo ng hindi dapat gawin, ayaw makinig. Ang mahirap pa, mabibintang ka pa na kung ano ng mga bagay. Hindi po yung tama, mga kapatid. Kasi ang tunay na pag-ibig, umiibig sa katotohanan. No? Amen? Ibig sabihin ng katotohanan, mga kapatid, it is morally good. Ibig sabihin ng truth, mga kapatid, ito po yung tama at matuwid sa Diyos. Ayun ang ibigin natin. Yun ang hanapin natin. Kaya nga sabi ko, kapag ikaw ay Kristiyano at lumalag mo sa pananampalataya, mas iniibig mo yung katotohanan kaysa sa emosyon mo. Wala na, kung totoo yan, tatanggapin. Kung tama naman ang salita ng Panginoon, tatanggapin ko. Masaya akong tatanggapin yan. Yan ang lumalag ng Kristiyano. Alam mo yung mga sanggol, kapag tinuloy mo ng salita ng Panginoon, dahil nga yung patutuloy ng salita ng Panginoon, para yung karne, matigas pa,
Iiyak yan eh. Iiyak yan. No? Kaya mga kapatid, tayo bilang mga lumalabong Kristiyano, kailangan lahat ng gawin natin, sabi ko nga bilang pastor ninyo, iniisip ko palagi, paano kaya sasabihin sa kapatid dito? Itong katotohanan na ito, na may pag-ibig, na hindi siya masasaktan. Pero alam ko masasaktan pa rin siya. Alam ko maaari pa rin silang masaktan. No? Pero kailangan kong sabihin kung ano yung tama at totoo at matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi dahil iiyak kayo, hindi dahil masasaktan kayo, hindi dahil mararamdaman yung baka kayo. Ang tinutukoy ko na hindi naman, no, mga kapatid, ay hindi ko na lang sasabihin. Hindi po pwede. Amen? Kasi may pananagutan tayo sa Diyos. Kung yun ang totoo at kung yun ang tama, ay mga kapatid, buong puso po natin tanggapin. Amen? Amen? Huh? Huwag po natin ikompromiso ang pag-ibig na walang katotohanan o kabaliktad. Huwag natin ikompromiso ang katotohanan na wala din ang pag-ibig. Amen? Kaya po in verse 30, makikita po ninyo, the discipline removes evil. Pag meron pong pagdidisiplina, no? Pag meron pong paghampas, pag meron pong pagtutuwid, yan po ay nag-aalis ng masama, mga kapatid. Sigurado ko, ayaw nyo na may masama sa loob ng bahay ninyo. At kung meron na may masamang tao sa loob ng bahay ninyo, palalabasin mo, hindi mo kaya ito. Ayaw natin na may masamang tao sa loob ng bahay. So, ang gagawin natin, palalabasin mo. Kapatid, ano pa kaya ang tahanan ng Diyos? Kapag yung anak mo may ginawang masama, pinupuri mo ba? Very good ka dyan, anak. Magaling ka talaga sa paggawa ng masama. Anak ka talaga ni Satanas. Ganun ba? Hindi naman dapat ganun, mga kapatid. Huwag mo purihin yung anak mo sa paggawa ng masama. Dapat suwayin mo, disiplinahin mo. What more pa sa bahay ng Panginoon? Kung sa bahay natin, gusto natin dinidisiplina yung mga anak natin, pero pagdating sa church, magagalit tayo pag dinidisiplina yung mga anak natin. Pag nagsasabihan sila, nalungkot sila, bakit sinabihan na ng ni pastor na ganito, o sige, kausapin natin si pastor. Kasi sinabi, buhay yan. Sa bahay, galit ka, ayaw ka buwas ng tato, dinidisiplina. May maling ginawa dito, dinidisiplina, galit ka rin. Ayaw mo disiplinahin dito. Ano yun? Hindi po pagkatapat yun, mga kapatid. Kaya kung sa bahay natin, dinidisiplina natin yung mga natin pag may mali, hindi po sa tahanan ng Panginoon. Amen? At pag tayo bilang mga Kristiyano, dinisiplina sa bahay ng Panginoon, mga kapatid, ibigin natin yung pagdidisiplina ng Diyos. Bakit? Pag-ibig po kasi ng Diyos yun sa atin. No? Amen? Pag-ibig po ng Diyos sa atin yun, hindi po yung pag-condemn, no? Sa atin. Kunti, mga kapatid, pag dinidisiplina tayo, masakit talaga. Pero, yun ang makapagpapatama sa atin, yung makapagtutuwid sa atin. Yakapin natin. Tanggapin natin na may kasiyahan. Sapagkat mga kapatid, sa dulo-dulo nito, buhay po yung dala ng disiplina. Buhay. Buhay po ang dala ng disiplina, mga kapatid. Pero kung tolerance, no? Pero kung pagpapabaya, mga kapatid, eventually, hindi lang sila mapapahamak, kundi yung mga pamilya nila mapapahamak. Ito kasi ang resulta. Again, mga kapatid, ang mga udyok po ni Satanas sa salimutan na ito, mukhang maganda sa paglabas ng mundo. Pero sa dulo, mga kapatid, ito po yung nagtagalan ng pagkahamatan. Kaya ang sabi ko ni Solomon, kailangan maging marunong tayo. Amen? So yan, mga kapatid, pag dumating po ang tukso, mga anak ng Diyos, dapat mag-practice natin ang pagpipigil sa ating sarili. Pag dumating ang responsibilidad, mga kapatid, maging masipag tayo at tapat. Amen? Kapag po
sa buhay natin, no, na hindi may iwasan, ay pagkakalooban po tayo ng pinansyal na pagpapala ng Diyos, ay maging tapat tayo kung sa pagpapala ng Diyos. Let's be honest. No? Sa pinagkakatiwala ng Panginoon sa atin. Kapag dumating ang panahon na kailangan mo gumawa ng desisyon, humanap ka, no, ng mga taong malapit sa Diyos na maaaring makatulong sa paggawa mo ng isang importante desisyon ng iyong buhay. Hingi ka naman ng payo, ikaw pa rin naman masusunod. Yan naman gusto natin. Tayo pa rin naman ang masusunod. Pero mga kapatid, mainam pa rin na maghanap tayo ng payo. Pag dumating yung pagkakataon, mga kapatid, na nasaktan kita, no? Nasaktan mo ko, nasaktan tayo ng ibang tao, no, mga kapatid. Pray tayo. No po? Pray po tayo. Kapag dumating po yung mga patawarin natin ang bawat isa, ibigin natin ang bawat isa. Pag dumating po yung pagkakataon, mga kapatid, na tayo itutuwid, tanggapin natin. Pag dumating yung pagkakataon, mga kapatid, na mayroong mga bagay na hindi tayo maintindihan sa buhay natin, kung bakit po ito nangyayari. No? Mas mainam po na magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? So, as we end, mga kapatid, sabi niya, in Proverbs chapter 20, verse 24, sabi niya po dyan, man's goings are of the Lord. Sabi niya po, verse 24. Ang lakad ng mga tao ay sa Panginoon. Paano nga mauunawa ng tao ang kanyang lakad? Mga kapatid, kung ang bawat lakad natin ay sa Panginoon, then let's trust the Lord. Amen? Sa Kanya na po natin iniin ang lahat. Ang isang buhay po, no, na kung saan ay nagtitiwala sa Panginoon na isang buhay na masaya naman. Mga kapatid, may kasiyahan po sa pagsunod sa ating Panginoon. Tayo po na natin magsipagyo po at lumako sa panalangin, mga kapatid. Ang maraming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa iyong mga salitang aming napag-aralan ngayong umaga rito. Salamat, Panginoon, na sa iyong mga salitang nagdadala ng karunungan sa amin. Salamat, Panginoon, dahil pamamagitan po ito ay nagagabayan kami bilang mga anak mo sa mundo ito. Kung paano po namin makikita sa sanlibutan na kami po iyong mga nagkasunod, na kami po, O Diyos, iyong mga anak. Panginoon, bigyan niyo po kami ng sapat na lakas upang amin pong magamit at ma-apply sa aming mga buhay ang pagkakaroon ng pagpipigil, Panginoon, sa sarili, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa mga sitwasyon na kami ay madadala, Panginoon, na kinakailangan namin maipakita ang pagpipigil sa sarili, ay puspusin po rin kami ng iyong banal na Espiritu upang amin pong maipamalas ang pagpipigil sa sarili. Ganun din, Panginoon, dalangin po namin. Tulungan po rin kami mamuhay ng may katapatan, hindi lamang sa aming mga buhay sa labas ng iglesia, kundi sa aming mga buhay bilang mga Kristiyano at bilang mga tagasunod. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay makalakad ng may katapatan, Panginoon. Hindi lamang sa isang araw, sa 2 o 1,000, kundi, Panginoon, ang aming kapagdasahan at panalangin ay makalakad kami sa iyo sa araw-araw ng may pagtatapa. Hindi, Panginoon, ay bilang mga anak mo, ay tulungan mo kami, Panginoon, na ibigin kung ano ang matuwid, ibigin kung ano ang tama, Panginoon. At yun ang aming tanggapin sa aming mga buhay bilang aming mga gabay, bilang pagtuwid, kung saan tabin namin, Panginoon, na buhay ang dala. O Diyos, salamat po, dahil alam namin, Lord, na ang mga salita ay tunay na pagpapala sa aming mga buhay, at tunay na mga gabay na magdadala sa amin, Panginoon, sa isang buhay na kasiyasiya at ayon sa iyo. Kalooban. Ito po kami panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen at Amen. Dota po bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang buhayan at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay awang daragdag sa inyo. Let us pray.
aming Diyos sa banal na magbuhay. Maraming salamat po sa Ospindo na ito na natin po. Kaya po ay aming subahin tuloy sa iyong banal na pangalan. Lord, maraming salamat po sa mga salina na pangalan namin po ngayon, Lord. Dinadalangin namin, Panginoon, itatayo po nito ang puso't isip ng bawat memorya. Lord, dinadalangin po namin, Lord, na patawaran niyo po kami sa anong nagawa niyo magpulang sa inyo, ano po ang masalamin natin sa inyo, Lord. Ibigin po kami ng patawaran sa bawat sa puso namin. Lord, dinadalangin po rin namin ang aming tithes and offering, Lord. I-bless you po ito, Lord. Dinadalangin po namin, Lord, na magamit sa ayon sa inyong magulian. Lord, huwag na po ng anak, panalangin, Lord, is we ask in my name, and Lord, is name of Jesus. Amen. Sama-sama po tayo, umako sa panalangin. Kapatid, sabihin mo sa katabi mo, congratulations. Amen. Hindi lahat ng bagyo ang iyong ng habagat, ng pananampalataya sa Panginoon. Amen? Tayo po ay manalangin natin, no? Yung ating bansa kasi maulan, so marami na naman pong binabaha. Mahihirapan ang kababayan natin, so manalangin natin sila na hindi sila mapahamak, no po, at nawa ay sila tulungan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pamahalaan. Then, ang naman kailangan nila ay maibigay ng mga kapatid. Tayo, ingat po tayo kasi maulan, no po, mga kapatid, kung bumahaman, okay po lang. Kaysa masalugan, sabi nga nila, no? At least, mabuti pa rin naman ang Panginoon. Itulad po ng iba, isipin na lang natin kung nandito yung tubig sa bahay natin. Sa iba po, yung bahay nila nakalubog na. Salamat pa rin tayo sa po. Sige po, tayo ay naman sa pananangin po ngayong oras nito. Ang manaming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay po ninyo sa amin. Bagamat masama ang panahon, ngunit Panginoon, nagkaroon kami ng pagkakataon bilang iglesia na magsama-sama upang ikaw ay mapulihan, masamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa mga anak ko na ginamit po. Salamat, Panginoon, sa iyo pong mga salita. Salamat, Panginoon, sa tagumpay, buhat po, sa iyong presensya sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pag-asa ang aming daladala dahil sa muli mong pagkabuhay. Panginoon, papasalamat kami na meron taglay kaming buhay at lakas na aming magagamit. Hindi lamang para sa aming pamilya at sa aming sarili, kundi higit sa lahat ay siyang puri na aming magagamit upang ikaw ay mapurihan sa aming mga buhay at mapapinturan habang sa aming panahon dito sa lupa na iyong ibinibigay. Panginoon, salamat po sa iyong pag-iingat sa aming pagpalito.
At dalangin namin na sa aming pag-uwi ay ganoon din po ang pag-iingat na ibigay po ninyo sa amin upang amin po maibahagi sa aming mga mahal sa buhay, mga pamilya, ang anumang aral na aming natutunan buhat po sa inyong mga salita ngayong araw na ito. Panginoon, dalangin po namin ang aming mga kapatid na hindi nakasama. Nawa Panginoon, sila po ay nasa mabuting kalagayan. Dalangin po namin ang kanilang buhay, ang kanilang kalusugan. Nawa Panginoon, sila po ay nasa magandang sitwasyon. Ingatan po ninyo sila. At gabayan Panginoon at bigyan ng pagkakataon muling sila yung aming makasama sa mga darating na araw na may pananambahan para po sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, ang aming mga kababayan na sa oras na ito ay marahil ay nakararanas, Panginoon, ng pagbaha, pagkawala, pagkasira ng kanilang mga hanap buhay at ari-arian. Panginoon, kayo po ang magbigay ng kaaliwan sa kanilang mga puso na lulungkot at nasasaktan ngayong mga panahon na ito, Panginoon. Dalangin po namin na kayo po nawa ang masumpungan nila na pag-asa ng kanilang buhay. Ganun pa man, Panginoon, dalangin po namin ang kanilang mga pangangailangan. Ito man ay mapapagkain, mapatirahan, mapagamot, Panginoon, damit. Dalangin po namin na kayo po ang magkaloob sa kanila ng mga bagay na kinakailangan po nila ngayong mga panahon na ito na apektado po sila ng pag-ulan o malakas na pag-ulan. Dalangin po namin na ingatan po ninyo sila at tilayo ang aming mga kababayan, Panginoon, ang aming bansa sa anumang mga higit pang sakulan. Kaya o Diyos, dalangin po namin, gamitin po ninyo ang aming pamahalaan upang maihatid ang biyayang dala mo, Panginoon, para sa mga aming kababayan, Panginoon, na apektuhan ng malala ng pag-ulan ng malalakas. Ganun din, Panginoon, dalangin po namin ang mga kapatid na naghahanap ng trabaho, mga kapatid, Panginoon, na naghahanap, Panginoon, ng kanilang hanap buhay. Pagpalain po rin sila at gabayan, naging, Panginoon, sa trabaho ayon sa inyong kalooban. Mga Panginoon, bigyan sila ng karunungan upang sa mga kinakailangan po nilang gawin at pagsagot ay mabigyan po nila ng tama at maluwin na kasagutan ng mga katanungan, Panginoon, na kinakailangan po nila. Ganun din, ganun din po ang mga kapatid na nagsisipaghanap buhay, nagsisipagnegosyo, Panginoon. Napan po rin sila at gabayan kung talayan ng kanilang nahanap buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na ilayunin po sila sa kanilang kapahamakan at kanilang sa kalaw, Diyos. Ganun din po ang iyong iglesia. Ang tuloy po, Panginoon, ay ang inyong po mga salita, ang inyong po kawiran, kabanalan, haba, biyaya, at pag-ibig ang siyang maghari sa buhay ng bawat isa. Ano na po, Panginoon, pagpalain po ninyo ang iglesia na ito at hindi na aming paghahanda para sa atin. Para po sa anibersaryo ng inyong iglesia. Sadya niyo po ang aming mga puso at aming mga isip. Sadya niyo po kami bilang isang iglesia. Aming po maipahayag sa aming mga bisita, sa mga nakapaligid sa aming Panginoon ng mga tao. Iyong katapatan, ng iyong kabutihan na iyong ginawa sa iglesia nito sa loob ng 28 taon, Panginoon. Sa loob pa ng maraming panahon, Panginoon, na alam namin na mararanasan namin ang iyong mapagbiyayang kamay, ang iyong pag-ibig sa aming kalagitnaan. Panginoon, dalangin po namin. Patuloy po rin palakasin ang iglesia na ito, buhat po sa inyong mga salita. Palakasin po rin ang iglesia sa pamamagitan ng katotohanan, Panginoon, ng katwiran. Palakasin po rin ang iglesia sa pamamagitan, Panginoon, ng pag-ibig mo, Panginoon, na nakabatay sa iyong mga salita. Nawa, magsipaglago ang bawat isa sa amin, Panginoon, lalo higit pa hanggang sa iyong muling pagkabalik. Maraming salamat po. Gabayan po ninyo kami sa pag-uwi. Iwan po ninyo ang pag-ibig, biyaya, pagmamahala, at pagpapalang buhat, Panginoon, sa Espiritu Santo sa bawat isa. Ito ang aming panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoong Diyos at Tagapagligtas. Lahat ay sa atin. Amen and amen. Purihin po ang ating Panginoon.